Ngayon naman i-discuss natin property dividends. Ang binibigay na dividends sa mga shareholders is in the form of properties. Ngayon, dito meron kayong kailangang tandaan na dalawang bagay. Una, kung paano yung measurement doon sa mismong property dividend payable. At pangalawa, paano yung measurement doon sa non-cash asset na i-distribute. Same lang din siya ng cash dividends. Magre-record kayo ng dividend payable sa declaration date. Kaso ang issue nga lang dito, kung paano yung measurement niya. Kasi hindi siya katulad ng cash na direct na agad yung amount. Diba? Kung 5 pesos per share, times mo lang. Pero dito kasi property, yung i-distribute mo, kailangan ma-value natin ng maayos yung property, ma-account natin ng maayos yung property. So una, measurement ng property dividend payable. Paano ba mini-measure ang property dividend payable? Measured to at the fair value ng non-cash asset to be distributed. So, halimbawa, magdi-distribute tayo ng building, halimbawa ng, or wag na building, kotse na lang para medyo mas makatotohanan. Magdi-distribute tayo ng kotse sa mga shareholders natin, yung dividend natin sa kanila. So, sa date of declaration, kung magkano yung fair value ng kotse, yun yung i-record nyong debit ng retained earnings and credit dividends payable. Ngayon, since fair value ang basehan ng property dividend payable, lagi yun, kailangan ina-update nyo siya. So, i-update nyo lang to sa end of reporting period. Diba kailangan lagi nga siyang fair value ng non-cash asset? Hindi naman yun, ang fair value ng non-cash asset, di ba paiba-iba yun? So, lagi nyo siya kailangan i-update. So, para hindi na madami yung entries nyo, para hindi na kayo araw-araw mag-update. Diba? Na-imagine nyo ba yun? Diba? Kunyari ngayong araw, ang value ng fair value ng kotse mo, 220,000. Bukas, 225,000. Susunod na araw, 230,000. So, ibig sabihin ba nun, araw-araw kang mag-e-entry, araw-araw mong i-update yung dividend payable mo? Hindi. Gagawin mo na lang, i-update mo na lang siya minsanan sa end of reporting period na lang. Kasi doon ka gagawa ng FSA, kailangan sa mismong FS, updated na lahat yung records mo. Nakuha ba yun? Ewan ko kung na-discuss na kasi sa inyo yung sa ganun sa mga adjusting entries. So parang mag-a-adjust ka na lang, parang magiging adjusting entry mo na lang yung end of the reporting period na i-update mo yung property dividend payable mo kung magkano na yung fair value ng non-cash asset mo. So, pasadahan ko lang ng konti. Ay, hindi na pala. Sige, alam nyo na yun siguro. Basta yun na, fair value of non-cash asset to be distributed. Yung measurement na property dividend payable at kailangan na siyang i-update kada end of the reporting period. Next naman is yung sa number 2, measurement of the non-cash asset to be distributed as property dividend. So, ang measurement naman nito, lower ng carrying amount at saka ng fair value ng non-cash asset. So kailangan ko-compare nyo yung fair value ng property tsaka yung ano sabi ko? Kailangan ko-compare nyo yung carrying amount ng property tsaka yung fair value niya. Kung alin yung mas mababa doon, yun yung gagamitin mo. So, halimbawa, kotse. Sa books natin, naka-record siya ng 180,000. Pero yung fair value niya is 220,000 na. So, alin yung mas mababa? Di ba ito yung carrying amount at yung fair value? Alin yung mas mababa? Itong carrying amount. So, hindi na tayo kailangan mag-adjust. Kasi sa books natin, tatandaan nyo, di ba, yung carrying amount, yun yung naka-record sa books natin. So, sa books natin, naka-record siya as 180,000. Mas mababa siya sa fair value. So, hindi na natin kailangang mag-adjust. Kasi mas mababa nga yung carrying amount. Pero halimbawa, ang naging fair value niya is naging 170,000. So, mas mababa na yung fair value ngayon sa carrying amount. Hindi kailangan i-adjust natin yung property natin. Bawasan natin siya ng 10,000.
Kasi nga, ang measurement nito is yung lower ng carrying amount at ng fair value. Okay? So ito, if the fair value less cost to distribute is lower than the carrying amount of the asset at the end of the reporting period, the difference is accounted for as impairment loss. So kung mas mababa yung tawag nito, fair value dun sa carrying amount, ipapasok niya siya sa impairment loss. Okay? So yung adjustment nun, hindi ka naman din araw-araw mag-entry ng adjustment at the end of the reporting period na lang. Okay? Hindi nyo na kailangan i-check. Hindi na kayo kailangan araw-araw magko-compare kung magkano na ba yung fair value, less cost to distribute, tsaka yung carrying amount at the end of the reporting period na lang. Para minsan ang entry na lang. Okay, so try natin magsagot. Sana na-gets nyo to. So, an entity owned 50,000 shares of another entity accounted for as non-marketable equity investment. The carrying amount of the investment is 1 million. On December 1, 2013, the entity declared these shares as property dividend to be distributed on January 31, 2014. The investment had the following fair value less cost to distribute. Okay, so tandaan nyo, fair value less cost to distribute yung basis doon sa non-cash asset. Sinabi ko lang kasi kanina fair value pero totoo, fair value less cost to distribute yun. Okay, so dito sa problem na to, ang property na ipapamigay niya is yung shares, yung investment niya sa another company, yung equity investment. Yun yung pa pala na pag-aralan yun sa FINAC na, pero property din kasi yun kapag bumili ka naman ng shares ng ibang company. So yung investment niya, yun yung papamigay niya, 50,000 shares na investment, yun yung i-declare niya as dividends. Ngayon, ang carrying amount daw nung investment niya na yun is 1 million. Tapos, ito yung mga fair value niya. Okay, so, ang date of declaration natin, walang nakalagay. Ito pala. Date of declaration natin, December 1, 2013. At ang date of payment natin is January 31, 2014. Okay, so yung entry natin una, date of declaration, December 31, 2013. Anong entry? Pagre-recognize muna ng dividend payable. So, debit tayo ng retained earnings and credit dividends payable. Laging ganito lang naman yung entry. Kaso magkano? Tandaan, ang measurement ng dividend payable is at the fair value. But pag dividend payable, fair value ng non-cash asset. Ngayon, at December 1, 2013, magkano ba yung fair value ng net cash asset natin? 1.5. So, debit tayo ng RE, 1.5 million at credit ng dividend payable, 1.5 million. Next, kailan yung susunod na entry natin? December 2 ba? Magre-record ba tayo? Hindi. Sa end of the reporting period na. Ano yung sa end of the reporting period? Ano yung mga kailangan nating entryhan? Kailangan nating i-update? Kailangan nating i-update yung dividend payable natin at saka yung non-cash asset. Yung dividend payable, kailangan i-update natin kung magkano na yung fair value ng non-cash asset natin, di ba? Yung non-cash asset naman, kailangan nating i-update. I-check natin kung alin yung mas mababa sa carrying amount at saka sa fair value niya. Okay, so una nating i-update yung dividend payable. Magkano na ba yung dividend payable niya sa December 31, 2013? Ito yung end of the reporting na, di ba? Ang end of the reporting, so 1.8 million na siya. So from 1.5 naging 1.8 na siya. E di kailangan nating dagdagan ng 300,000 yung dividend payable natin kasi 1.5 lang natin siya ni-recognize. So debit tayo ng RE 300 and credit tayo ng dividend payable 300. Next,
di na-update na natin tong dividend payable, okay na tayo dito. Update naman natin tong non-cash asset. Ngayon, check natin, ano ba mas mababa? Yung fair value less cost to distribute or yung carrying amount? Compare natin. Ang carrying amount ng investment, 1 million. Ang fair value niya is 1.8 na as of December 31, 2013. Alin mas mababa? Siyempre, mas mababa itong carrying amount na 1 million. Ano ba naka-record sa books natin? 1 million. So, hindi na natin kailangan mag-update kasi naka-record na sa books natin yung mas mababang amount, which is yung 1 million. Ay, nakuha ba yun? Next naman, punta na tayo dito sa date of settlement. Kasi December 31, 2013 na to. Ang date of payment natin, January 31, 2014. Di punta na tayo, January 31, 2014 na. Kailangan, una pag sa date of settlement, i-update muna natin yung dividends payable. So, magkano na ba siya sa January 31, 2014? 1.9 million na siya. 1.8 natin siya ni-record. So, dagdagan natin ng 100,000. Debit ng RE, 100 at credit dividends payable, 100. Tapos, tapos nito, entryhan naman natin yung mismong pagbibigay na ng non-cash asset. So, ang entry ng debit tayo ng dividend payable, 1.9 million. Diba, in-update natin siya ng 1.9. And then, credit tayo yung investment, yung property na ibibigay natin. Magkano ba natin siya naiwan sa books? 1 million, di ba? Hindi naman natin siya ginalaw. Hindi naman tayo nag-entry ng pang-investment. 1 million pa rin siya. So, credit tayo ng 1 million na alisin na natin siya sa books natin kasi papamigay na natin siya sa mga shareholders. And then, yung difference na 900,000, that is yung gain on distribution of property, dividend. Doon siya papasok. Okay, nakuha. So, to summarize, sa date of declaration, ang kailangan nyong i-record dito is yung dividend payable, magkano, at yung fair value less cost to distribute ng asset. Next, kapag end of the reporting period, which is madalas end of the year, kailangan nyong i-update yung dividend payable nyo. Kailangan yung sa fair value ng non-cash asset. Yun yung amount niya. Tsaka kailangan niya ding i-check, i-update yung non-cash asset nyo. Kailangan yung measurement niya sa libro nyo lower yung fair value tsaka carrying amount. Okay, kung alin yung mas mababa doon. Ngayon, sa date of payment na, kailangan yung gawin is yung update nyo ulit yung dividend payable, tapos record nyo na yung distribution ng property. Okay? Dito sa update ng non-cash asset, kapag mas mababa na yung fair value sa carrying amount niya, ibig sabihin impaired na yung asset mo. Kasi 'di ba sa books mo naka-record siya, mataas. Pero yung totoong value niya mababa na lang. Ibig sabihin impaired na yung asset mo. Kaya kapag mas mababa na yung carrying amount sa fair value, mas mababa na yung fair value sa carrying amount, impaired na yung asset mo. Kaya re-record mo siya sa impairment loss. Okay? Pero dito sa date of payment, sa distribution of property, meron naman kayong i-recognize na gain or loss on distribution of property dividend. Depende yon kung nag-gain ka or loss ka. Kapag mas mataas yung payable mo, tulad nito, mas mataas yung payable mo dun sa property na dinistribute mo, syempre gain ka. Pero kapag mas mataas yung property na dinistribute mo sa payable mo, loss ka. Kasi parang imaginein mo ganito. Ang utang mo sa mga shareholders, 1.9 million, pero ang binayad mo sa kanila, 1 million lang. O, di ba? E di syempre, nag-gain ka doon ng 900,000 kasi mas malaki yung utang mo sa binayad mo eh. Kabaliktaran din naman. Kapag naman, mas malaki maliit yung utang mo, halimbawa, ang utang mo lang is
600,000. Tapos ang binayad mong property, 1 million. E di syempre lugi ka, utang mo 600,000 lang, tapos mamimigay ka ng property na 1 million. Doon ka magre-record ng lugi. Okay? So sa distribution of property, dito ang recorda ng lugi. Dito naman sa non-cash asset dito, sa pag-update lang na end of the reporting period, impairment loss naman yun. Okay? So another illustration. On November 1, 2013, an entity declared a property dividend of equipment payable on March 1, 2014. The carrying amount of the equipment is 3 million and the fair value is 2.5 million on November 1. However, the fair value less cost to distribute the equipment is 2.2 million on December 31, 2013 and 2 million on March 1, 2014. Okay? Unang record sa date of declaration. Kailan ang date of declaration? March 1, 2014. E di, bakit to? Payable pala to. Sorry. So, November 1, 2013 pala. Ito yung date of declaration. So, dito tayo unang gagawa ng entry. November 1, 2013. Una nating i-record yung dividend payable. So, debit RE, credit dividend payable. Magkano? At fair value nung i-distribute natin. Fair value ng property. Magkano ba yung fair value ng property nung November 1, 2013? 2.5 million. So, 2.5 million. Next, end of the reporting period na tayo, December 31, 2013. Kailangan update natin yung dividend payable. Magkano na ba siya at December 31, 2013? Naging 2.2 million. So, babawasan natin yung payable natin. Kaya debit dividend payable and credit retained earnings, 300,000 para maging 2.2 million siya. Ano pa kailangan natin i-check? Yung non-cash asset natin, mas mababa ba yung carrying amount sa fair value? So, check natin. Ang carrying amount ng equipment natin is 3 million. Pero ang fair value niya sa December 31, 2013 is 2.2 million na lang. So, impaired na yung asset natin kasi mas mataas yung nakarecord sa libro natin kaysa sa totoong value niya. Di kailangan natin siyang bawasan. So, to measure the equipment on December 31, 2013, at the lower of carrying amount and the fair value less cost tribute, ang entry natin is debit tayo ng impairment loss 800 at equipment 800. So, binabalang natin yung nakarecord sa libro natin, 800,000. Next, ano nang susunod na entry? March 1, 2014. Ito na yung date of payment. Kailangan una sa date of payment, kailangan update muna natin yung retained earnings natin, ay yung dividends payable natin. Magkano na ba yung fair value niya? 2 million na lang sa March 1, 2014. So, babawasan pa ulit natin siya ng 200,000 kasi diba 2.2 yung huli nating record sa kanya. Bawasan pa natin ng 200,000. So, debit dividends payable, 200,000 at credit retained earnings, 200,000. Next, after natin ma-update yung dividends payable natin, record naman natin yung yung distribution ng property. So, alisin muna natin syempre yung dividend payable natin kasi babayaran na natin siya, 2 million. Ito na yung updated na amount niya, di ba? Kasi binawasan nga natin. Tapos, yung property natin, magkano siya natira sa books natin? Di ba 2.2 million? Ngayon, meron siyang difference. Utang mo 2 million lang, i-distribute mo 2.2. So, lugi sa'yo yun. Loss mo yun on distribution na property dividend na 200,000. Okay?